Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Mga tubig at karagatan, tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan, ang lahat ng likha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan, kanyang ngalan. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin natin at pasalamatan ng Diyos sa Eukaristiyang ating ipagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon pong ating ginugunita si San Martin de Porres, naway mapagtanto po natin sa gitna ng kasimplihan ng pamumuhay at ng kasimplihan ng kanyang gawain, hindi po ito naging hadlang upang makilala siya bilang pangunahing sa larangan ng kabanalan. Tayo pong lahat ay tinatawag sa ganitong larangan sa lahat ng katayuan sa buhay, sa lahat ng kalagayan. Ang kabanalan po ang pangunahing panawagan ng Diyos, ang misyon natin sa buhay na ito. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan ang lahat nagawang kasalanan laban sa Diyos at sa isa't isa, at hilingin sa mahabaging Diyos ang kapatawaran at awa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinaguyod mo si San Martin sa landas ng kababaang loob upang sapitin niya ang kadakilaan sa kalangitan. Gawin mong aming sundan ang mga halimbawa niyang maningning upang kami marapatin mong dakilain kaisan niya sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Dati, masuwayin kayo sa Diyos. Ngunit ngayon kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman,
Sila'y naging masuwayin ngayong kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ang kanilang kasalanan ang lahat ng tao, upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon o sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, ako'y iyong ginigiliw. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo. Ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila'y sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang lungsod ng Siyon, kanyang ililigtas. Bayang nasa Huday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang. Ang lupain dooy aariing tunay. Magmamana nito'y iyong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Hallelujah, 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 hallelujah. Kapag ang aking salita sa inyo'y naidambana, taglay niyo ang aking diwa. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po, mga kapanalig. Kababaang loob ang pinakadiwa po ng ating Ebanghelyo, maging po sa pagbasa, sapagkat sino po ang nakakaalam sa kaisipan, sa kalooban ng Diyos o makapagbibigay ng mungkahi sa Kanya o makapagbibigay ng ayuda sa Diyos upang tayo ay gantimpalaan dahil sa ating gagawin. Ang lahat po ng mabuti na pwede nating magawa sa buhay na ito ay dala ng kagandahang loob ng Diyos, ng Kanyang paggabay, ng Kanyang karunungan, ng Kanyang biyaya. Wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos kahit yung mabubuti nating gawa, kahit yung mabuti nating intensyon, kahit yung ating paglilingkod at sakripisyo. Kailangan malinaw po sa atin yan, mga kapanalig. Nakakatukso po na ibida natin yung mabuti nating gawa. Nangangati po ang ating dila na minsan po ang akala natin hindi natin ibinibida. Maraming taon na po nakalilipas,
Isa pa lang po akong seminarista noon. Mayroon pong tumutulong sa amin sa parokya, sa probinsya, kung saan po kami nagsa-summer apostolate. Siya po ay retired public school teacher na ang kanya pong asawa ay napakasipag na magsasaka. Ang kanya naging retirement po sa kanyang pagtuturo ay ibinila nila ng mas malawak pang palayan. Kaya po minsan, inimbitahan po ako sa bahay nila. Tinanong niya po muna ako nung nasa parokya, nagsimba, sabi niya, meron pa ba kayong bigas? Kakukunti na lang po. Sige, punta ka sa bahay, sabi niya ganun. Pagdating ko po ron, dinala niya po ako doon sa bodega. Maliban po doon sa mga nakasako, mayroon pong nakatambak na halos umabot na po sa kesame, na palay. Hindi pa po nung panahon ng anihan. Hindi pa po panahon ng anihan. Pero malapit na po ang panahon ng anihan at aabutan na naman, pero ganun pa sila karaming supply. At ang sabi niya po sa akin ilan ba ang kaya mong dalhin pasanin? Sabi ko, ang bigat po niya. Yung pala nagbibiro lang, ipapahatid naman po pala ako. Pero habang nagsasako ng palay, may malapit po sa kumbentong kiskisan. Kaya wala pong problema kahit palay ang ibigay. At yung kiskisan naman po yun, hindi na po naniningil ang bayad kasi yung pino pong ipa na pinakakain po sa baboy, yun po ang pambayad. Hindi mo na yung kukunin, yun ay yung pambayad. Kaya yung bigas makukuha mo na po hindi ka na po maglalabas ng pera. Habang isinasako po yung mga palay, kwento po siya. Matagal na namin ginagawa yan, tumutulong kami sa kumbento. Matagal na namin ginagawa. Ay, sa maganda po. Kaya lang di namin pinaalam. Hindi namin pinaalam. Tsaka pagdating na simbang gabi, hindi lang isang gabi kami nag-i-sponsor. Di nila yan alam, wala nakakaalam yan. So, hindi ko lang po masabi, tama na po, huwag nyo na ikwento kasi hindi nyo po pala pinaalam, ayaw nyo po pala paalam. May nakakaalam na. Ngayon po, alam na ikwento ko na rito sa homilia. Bagamat hindi nyo po kilala ang identity niya, hindi ko nga po alam kung siya ay buhay pa ngayon. Ang punto ko mga kapatid kung bakit ko kinikwento ito dahil ramdam mo naman sa kanya na ayaw niya talagang ibida. Kaya lang, nakakalimutan niya. Kasi nakakatuwa naman po talaga ang kabutihan, di po ba? Nakakatuwa kung paano po nakakainis, nakakabuisit, nakakairita ang masamang gawa, lalo na po yung pagnanakaw, yung korupsyon, ay nakakagiliw po talaga. Pero kung yun po ay gawa natin, hayaan niyo pong yung ibang tao ang magkwento. Hayaan niyo pong ibang tao makatuklas ng kabutihan na yun. Huwag na po manggaling sa bibig natin dahil alam naman po yun ng Diyos. Hindi po yun lihim sa Kanya. Di nga po ba't iniisip pa lang natin ay alam niya na? Kung nagawa natin yung kabutihan at patuloy natin ginagawa, sapat na po yun. Sapat na po yun. Pasok po tayo sa kalooban ng Diyos, sa kanyang liwanag, sa kanyang tanglaw. Hindi na po madadagdagan ang liwanag na yun at ang kabutihan na yun pag ikwenento pa natin ang mangyayari pa, baka yung papuri at paghanga ng mga tao, yun na ang maging kantibala natin. Wala na tayong aasahan pa sa pagharap natin sa Diyos sapagkat in-enjoy na natin yung magandang feedback at admiration ng mga tao. Kaya manatili po tayong nagpapasalamat sa Diyos dahil siya ang nasa likod kung bakit tayo nakagawa ng kabutihan. At yun ang paalala ni Jesus. Lalo hindi lang dun sa nag-imbita sa Kanya, kundi sa ating lahat. Sapagkat hindi naman po nawawala sa buhay natin ang mga okasyon, ang mga pagtitipon, ang mga handaan at kung ano-ano pa. At ang pinakasusi palagi ng mga pagtitipon, pagkain. Ang anuman pong gawain man yan ng simbahan, ng organisasyong sibiko, ng pamahalaan, seminar, tawag nito, team building, o kung ano-ano, training, maliban po
sa husay ng mga speaker, sa accommodation, sa relevance ng topic. Ang pangunahing hinuhusgahan po dyan ng participants yung pagkain. Kahit na po sa ibang area, okay na okay ka. Pero pag sumablay ka po sa pagkain, lagot ka. Lagot ka. Ang tanong na kaagad. Pareho po ang tanong niyan. Kung masarap yung pagkain, sino ang caterer nyo? Pag ang sama ng pagkain, yun din ang tatanong. So, saan nyo ba nakontak? Kaya nga po, kaya nga po minsan pag yung magpatawag ka po ng meeting, ang dami po yung dahilan. Ang hirap pong buuhin. Sabihin mo pong may libreng lunch, o kaya may heavy snacks, may merienda cena, ay kahit po yung di naman kasali, hindi naman bahagi ng grupo, hindi naman po officer, ando dun po yun. May lalagyan pa. Pero sinasabi po ni Jesus, sa anumang sa paghahanda, lalo na po ito ay isang malaking salo-salo, huwag lang yung mga pwedeng gumanti sa atin na imbitahan din tayo later on. Ito po magandang paalala po ito sa atin. Papalapit po ang Kapaskuhan. Ang dami pong pagkain na naiiwan sa ref. Kasi nagluto tayo ng mga pasta na lahat ng lahat ng carbohydrates. Tapos, nagbigay din yung kapitbahay. Di ba? Pare-pareho po tayo ng Hindi po tayo nagiging malikhain na pwede namang, anong pwede kong gawin sa halip na busugin namin ang aming mga sikmura ngayong Kapaskuhan? Maliban doon sa pagsasaluhan nating pamilya, huwag po masyadong overacting pagdating sa pagkain. Isipin po natin yung mga kapatid nating kapuspalad. Nung ako po'y nasa parokya pa, mayroon po akong kaibigan na sa kanyang pagretiro, binigyan po ako ng malaking halaga. At ang sabi niya sa akin, Father, gamitin mo yan kung saan mo gustong gamitin. So mayroon akong may blanket authority ako. Gamitin ko itong personal, gamitin ko ito sa ministry, ipa-repair ko kung ano kaya, bumili ng mga gamit. Yun po ay bandang Pebrero at buwan po ng aking kaarawan at ng aking anibersaryo sa pagkapari. Ang inspirasyon po na dumapo sa akin ay ipunin sa iba't ibang area ng kumuha sa iba't ibang area ng parokya yung mga batang kapuspalad na hindi pa po nila nararanasan ang party sa isang fast food. Hindi ko sila dadalhin doon. Papupuntahin ko sa parokya. Yun, naisip ko. So, kinausap ko yung mga officers ng social services. Sinabi ko, ganito ang gusto ko mangyari. Yung iba't ibang area ako ng ating parokya, kumuha kayo doon ng 10 o 15. Siguraduhin nyo kung galing talaga doon sa mga kapuspalad nating mga parokyano. Nung araw pong yun, dumarating na yung mga minamasdan ko. May nakita po ako isang bata na nagtanong po talaga ako doon sa coordinator kasi ayoko po na hindi po sinunod yung instruction ko na galing sa mga kapuspalad. Kasi minsan nangyayari po kung sinong kakilala ng coordinator. Di po ba? Katulad po yan, sinong malapit sa barangay. Di ba? Mayroon po dyan nakatatlo, naka-4 na beses ng beneficiary ng tupad. Samantala yung iba nang kikiusap, hindi ba? Paulit-ulit na sila. Kasi nga, sila yung malapit doon sa kusina. Kaya may access sila sa sandok at sa palayok. Kaya punong-puno sila ng uling. Anyway, sabi ko, yung isa kakong batang yun,
mukhang hindi naman siya kako. Mukha ka kong yayamanin, sabi ko. Ang sagot sa akin, Father, anak po yan nung naglalaba. In fact, may isang araw nga naglalaba din sa akin yung nanay niyan. Pinaghandaan talaga nung nanay yan, bumili siya ng mga damit mula sa ukay-ukay. Kaya yung batang, ang ganda po nung damit niya. Mapipeki ka po talaga. Akala mo talaga galing sa... Ay, ganun ba ka ako? Sorry ka ako, nagkamali ka ako ng ano. Kasi nga, bigla na transform yung ano niya, yung panlabas niyang kaanyuan. At saka, lutang na lutang po siya kumpara dun sa iba. Naipon na po sila. At bigla na pong dumating ang mascot, ang malaking bubuyog. Gulat na gulat po yung mga bata kasi hindi nila alam na akala nila kakain lang sila. Hindi nila alam maglalaro din sila at ando doon mahahawakan nila, mayayakap nila. At pagdating nung bubuyog na malaki, nagkataon, ando doon ako sa entrance. Ewan ko ba't naman ako nakilala, hindi naman ako naka-vestment. Naka-t-shirt po ako, naka-t-shirt akong pula kasi nga it's my birth month and anniversary month. Inakap ako ng bubuyog. Lalo na gulat yung mga tao, yung mga bata kasi ang ano nila, totoo nga ito, hindi kami nagmamalikmata. Tuwang-tuwa ang mga bata na labis din po ang naramdaman kong kasiyahan. Pati, inirelate ko po dun sa nagbigay kung saan ko ginamit yung. Kasi nga, naranasan po nila ang isang napakasayang araw na maaring malagpasan nila ang pagiging bata. Kasi may nakakwentuhan po ako niyan. Nasabi niya, grabe ang hirap namin nun, Father. Nasa opisina na siya ngayon. Mataas na po ang position niya. Sa HR po siya. Na isang malaking ano. Alam mo ba, Father, na nagtatrabaho na ako, tsaka ko natikman niya mga fast food anong yan. Kaya ang ginagawa ko noon, iniisa-isa ko talaga yan nung kumikita na ako. Kasi nga, hindi niya makaya, hindi kaya ng pamilya nung sila'y bata pa. Yung pwede nang ma-enjoy yung gano'n. Ang punto ko mga kapatid kung bakit ko kinikwento ito, kasi ang hilig po nating manlibre at ang ililibre natin, yung ililibre din tayo later on. Ang hilig po nating gumawa ng mga bagay na bagamat hindi man tayo talaga naghihintay ng kapalit, alam mo naman po ang ugali natin, di ba? Hindi tayo napapakali. Uy, minsan akong nilibre niyan sa ano. Hindi natin makakalimutan yung kaya maghahanap din tayo ng pagkakataon para makabawi, hindi man direktamente. Kaya ang mensahe po dito ni Jesus, mga kapatid, ay nariyan po sa paligid natin. Idilat po natin ng mas malaki ang ating mga mata. Huwag lang po ang nakikita natin yung dulo ng ating mga ilong. Nandiyan po sa paligid natin. Ang mga kapuspalad, ang mga hindi pa po nila nararanasan yung hindi sa isang may magandang trabaho o maganda ang kita, hindi problema yun. Hindi problema. Ano na lang yun merienda, nagmamadali lang. Sige, dumaan ka na lang niya kasi wala nang oras para. Pero sa kanila po, hindi. It's a fortune na magiging daan po ang ating kabutihan, ang ating kababaang loob upang sila'y maging masaya. Isang kasiyahang hindi man nila tayo personal na magantihan, alam ng Diyos kung anong gagawin sa atin. At hindi man po yung pagganti ng Diyos, yung panalangin at pasasalamat ng mga ito. Sinabi ko po kahapon sa kapistahan, sa paggunita sa mga yumao, ito pong buhay na ito na mayroon tayong ngayon, na tayo'y buhay pa, malakas, nakakapag-serve, malinaw pang ating isip, nagpaplano, nangangarap at lahat-lahat na. Hindi lang po ito para mag-ipon ng kasiyahan o siguraduhin na maging komportable ang buhay natin. Ito po yung pagkakataon na maliban sa gumawa, magsikap na makagawa ng mabuti,
makabawi din sa mga kapalpakan, sa mga hindi magandang nagawa natin, makahinaan na naipakita natin sa buhay na ito noong managdaang panahon. Ito po yung pagkakataon kasi pag pumantay na po ang ating mga paa at pumikit na mahigpit ang ating mga mata, hindi na po natin magagawa yun. Huwag po natin kalimutan. Ito po yung pagkakataon. Pagkakataon po ito. Ayusin natin ang dapat ayusin, bumawi sa dapat, punuan ang mga pagkukulang, tapyasan ang mga kalabisan. Ito po yung pagkakataong yun. Lalo na po sa larangan ng kayabangan, kahambugan, pagmamataas o pagmamalaki. Ginagawa man po natin yun sa ating kapwa, sa Diyos na rin po natin yung ginawa. Hindi po ba ang anumang kaliit-liit ang ginawa natin sa ating kapatid, mabuti man yung masama, sa Diyos natin ginawa? Napakaganda pong pagtuunan natin ng pansin ang katotohanan yan. Huwag lang pong aligaga sa kabuhayan, sa pag-iipon para sa, minsan may naririnig po akong, kaya ako naman yung tinatabi, Father, sinisiguro ko talagang hindi nagagalaw yung anong yan kasi pag nagkasakit kami, totoo naman po yun na dapat may nakahanda tayo. Pero kailangan talagang banggitin o kailangan talagang, para sa ano ko yan para pag nagkasakit, para pag na-hospital kami, para pag na-ICU ako. Hindi pa pwedeng ipanalangin natin sa Diyos na, huling kwento po, may isa pong pare sa probinsya na ang ginagawa niya po, nag-iipon po talaga siya every year para sa kanyang medical needs. Pero may sinasabihan po siya ng mga mahihirap na humihingi ng tulong doon sa kumbento na, ipagdasal niyo ako na hindi ako magkasakit ngayong taon. Kasi yung naipon ko, ibibigay ko sa inyo paghahati-hatian niyo. At syempre na yung mga nagdasal. Naisip ko noon, hindi niya ba binabribe yung mga mahihirap? Hindi naman po mga kapatid kasi ang ano niya nga ay saan niya naman ito gagamitin kung hindi nga siya nagkasakit sa loob ng 1 taon? Kasi yun ang binabudgetan niya. At napakasimple po ng kanyang pagkain. Ang hindi po nawawala sa pagkain niya ay saging. Kahit po wala siya masarap na ulam, basta mayroon po siyang saging, solved na po siya roon. Huwag po natin gawing komplikado ang buhay natin, mga kapanalig. Tayo po. At yun ang gusto ng Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan, pag-ibig at awa, punong-puno rin ng kasimplihan. Kaya tingnan nga po ang simple pero malalim na pagkakalarawan ni San Juan sa Diyos, pag-ibig. Hindi kung ano-ano pa. Tayo pag ilarawan mo ang sarili mo, sabihin mo, hindi natin masabi na, isa ako makasalanan, na nagsisikap na makasunod sa kalooban ng Diyos. Isa akong hungkag nang iniisip ko ang mga bagay na material na pangmundo. Limot ko ang tungkol sa langit. Huwag kalimutan po ang kababaan ng loob, lalo na po sa ngalan ng pagmahal sa Diyos, sa paglingap sa mga kapuspalad nating mga kapatid. Amen. Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit upang maging pagpapahayag na malalim na tunay na pag-ibig ang kagandahang loob at pagiging bukas ng ating mga puso para sa Kanya. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang simbahan, naway maging higit na mulat sa material na pangangailangan ng mga dukha at mga napapabayaang mga tao at mabigyan din sila ng espiritual na pangangalaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga lingkod bayan, naway maging madaling lapitan ng lahat at isaisip nila ang kabutihan ng kanilang nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga taong may problema sa buhay, naway makatagpo ng kapwa na handang tumanggap at tunay na makikinig sa kanila.
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Iyaong mga nagtalaga ng kanilang sarili sa pangangalaga ng mga may sakit, may kapansanan at mga dukha. Naway magkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Tahimik po nating ilahad sa Diyos sa mga pansarili nating kahilingan, alalahanin din natin ang mga taong humihingi sa atin ng tulong panalangin at lahat ng kahilingan at pasasalamat na nakalakip sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, umunlad nawa kami sa iyong pamamaraan. Panginoong Diyos, ibinibigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si San Martin de Porres ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad at ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanya mga alagad na ang wiga. Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad na ang wika, tanggapin ninyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kay isa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay isa na mahal na Berheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, kay isa na mga apostol, ni San Martin de Porres at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Buong pananampalataya at pag-ibig nating awitin ang panalangin itinuro ni Kristo. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumain iyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa ating lahat. Kordero ng Diyos Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa pakinabang ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway pakaingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Tingin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay San Martin de Porres para harapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Wala po ako nabanggit tungkol kay San Martin de Porres.
isinabuhay niya po ang kababaang Lot, pagmamahal sa mga dukha na maging sa mga hayop na kinukonsidera nating peste katulad ng daga. Ay, talaga namang sumusunod po sa kanya. At nanginginain po ang mga daga kasama ng pusa at kasama ng mga ibon. Di po sila nag-aaway-away. Para ang kabanalan po talaga ay grabe ang kapangyarihan nito. Pinagbubuklod po nito, hindi lang mga mamamayan, maging ang iba pang buhay na nasa kalikasan. Panalangin para sa lahat na may karamdaman. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat na may sakit, pisikal man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat na may sakit, ang mga dumaranas ng cancer at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depression at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mga mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo po sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo po sila ng lakas ng loob at pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat na nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit na kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo po sa kanilang kaginhawahan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin po ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawala ng pag-asa, kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at habag. Sa lahat ng may bigat na dinadala, ipaalala mo na sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban, tulungan mo rin po kami maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay, pag-aalag at suporta sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkapanalig. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsinawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.